God. Palakpakan nga po natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo ay 11:45 na. Kaya pagkatapos tayo ng 12:45 hindi po na. May awa ang Diyos, tayo po ay matatapos po ng maaga. Sige po, let us all stand and let us read our passage for tonight. Our passage is found in Ephesians chapter 5 verse 31. Sabi po doon sa ating passage, "Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh." Palain po ang salita ng ating Panginoon. Kaya po lahat ay panandaliang manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli, O God, sa gabi na ito, Lord, na kami po ay nandito sa inyong bahay-sambahan. It is always a privilege na pumunta, Panginoon, sa inyong pong bahay. Kasi nandito ka po, Panginoon, ikaw po ang dahilan kung bakit kami nagkakatipon. Magamat andun yung kapaguran, physically, galing ng work. Pero Lord, wala po nga maitutumbas, Panginoon, yung saya, yung lakas spiritual, O God, yung pagkauhaw namin, Panginoon, sa inyong presensya. Lord, salamat sa umpisa pa lang po, Panginoon, sa pag-aawit, sa mga testimony. Salamat sa kabutihan niyo po sa inyong mga anak. Salamat, Lord, dahil kayo po ay tapat. Salamat sa lahat ng tulong ninyo, Panginoon, sa lahat ng kalakasan niyo po sa amin, O God. We continue, Lord, na kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Kayo po mangusap sa amin. Bless niyo po, Lord, ang aming mensahe na aming mapapakinggan. Minsan pa po, bless, Lord, your people. Bless, Lord, our online viewers. Even po, Lord, yung mga papunta, ingatan niyo po sila. Kung sila man po ay hindi makakarating, samahan niyo po sila sa kanilang mga lugar, Panginoon. Salamat po muli. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, makakaupo po tayo. And we will be starting a new book. Okay? Na again, galing po ito kay Pastor June Malaso. So if you remember, we had just finished yung kanyang libro na Images of Grace. Meron pa po kasi siyang isang libro na binigay sa akin at napaisip nga po sa akin na sayang naman kung hindi natin ito pag-aaralan. So I pray and I ask for permission again to Pastor June and gagawin po ulit natin ito as our discipleship training. I-utilize po natin yung Friday night as our discipleship training para sa pag-aaral po natin, no? And again, Lord willing, no, na as we use this book, doon lagi yung ating pagpapasalamat sa buhay ni Pastor John. At naisip ko nga po kung binigay itong libro na ito, tapos di naman din natin ginamit, siyempre para bang malungkot din siguro doon sa nagbigay. Dahil ito ay parang binigay niya for us to be, na ma-bless ang bawat isa, ang church. I know na masaya po ang ating Panginoon at masaya din po si Pastor John dahil napapakinggan niya yung kanyang ginawa. Amen? So again, maganda po na mapag-aralan natin ito kasi nga, as far as I recall, medyo hindi ata natin natatakel madalas ang ganitong topic. Minsan, tuwing Valentine's Day lang, napag-uusapan natin yung patungkol sa love. Pero madali lang. Hindi po natin ito na isi-series in a way. Okay? So, for the next November and December, ay pag-aralan po natin ito na, again, isa pong libro ito na binigay sa atin ni Pastor. And I know, we have a lot of couples dito po sa church. At kahit na ikaw ay single, it will be a blessing also kasi
makikita mo na yung may enlighten ka na doon sa, ito pala yung sinasabi ni Lord patungkol sa gustong mag-asawa. Okay? So ito po yung pag-uusapan natin. So the title of the book that we will study is called Marriage and Vision by the Master. Okay? So title pa lang po, may idea na tayo kung ano yung pag-uusapan natin for the coming Fridays. Okay? So it's about how God views marriage. Kasi hindi galing ang marriage sa tao eh. Hindi ito invento ng tao. Ang nag-institute ng marriage ay mismo ang Diyos. Kaya tingnan natin sa point of view ng Diyos kung ano po ba dapat ang isang marriage. Okay? How marriage is designed and created by God Himself. So for tonight, we will just have an introduction. And then next Friday, ay start na po tayo ng ating lessons. Okay? So we will have 10 lessons that we will learn from the book. So lesson 1, design ang title niya. So design po ng marriage. And then lesson 2, features. So ano daw po ba yung characteristics ng isang pag-iisang dibdib? Ayon po sa Diyos. Okay? And then lesson 3, roles. May specific role ang bawat isa. Na minsan po, madalas, kapag hindi natin nagagampanan yung role natin, ay doon nagkakaroon ng problema. Hindi na nga po, ay sa testimony, talaga, nandun talaga yung mapapakinggan natin, maraming klaseng problema. Okay? Problema sa trabaho, diba? Na masaya tayo na ngayon, meron tayong amo na family ang treatment sa atin. Tapos, problema sa pangungulila. Diba? It is appointed unto man to die once, and after this, ay haharap na tayo ng judgment. Kaya nga, i-value natin yung time natin sa bawat isa. Kasi nga, hindi natin alam kapatid mo man yan, kaibigan mo man yan, ay mahirap po ang mangulila. And then, yung sa family po, no, sa married life, hindi po madali ang buhay mag-asawa. Sino po ito nadalian sa buhay mag-asawa? No? Hindi po, no? So, ito po ang pag-aaralan natin. And then, lesson 4, the title is Her Responsibilities. Ibig sabihin, hindi lang role ang pag-uusapan po natin, kundi yung responsibilities na meron tayo as a wife to her husband. Okay? And then, lesson 5, his responsibilities. So, hindi tayo bias na sa babae lang. Na hindi. Kailangan, tignan mo rin yung role ng husband sa kanyang wife. Okay? And then, lesson 6, intimacy. Okay? Paano ba natin mapapanatili yung intimacy? Sino rito yung kinikilig or na, di po ba, pag tinitignan siya ng asawa niya, alam niya na, di po ba, na ang sarap ng pag-usapan nito. Diba, alam naman natin yan sa mga asawa, yung iba siguro, memories na lang, okay? Kasi nauna na kinuha ni Lord yung kanilang partner, Pero masarap pong alalahanin. Huwag nating i-stop kasi hindi pa stop si Lord Baka mamaya meron ulit na ibigay si Lord, okay? Wala pong imposible. Kung yun ang desire natin, Lord, gusto ko po ulit ng partner, okay? So, intimacy. Kasi mahirap po na ito talaga alagaan natin. Huwag nawa na maging intimate tayo sa iba at hindi sa asawa natin. Okay? So, lesson 7, purity. We will learn about purity. How do we maintain our purity? Gaano ba kahalaga yung sacredness ng kasal ninyo? Lalo na po yung sabi sa Bible, yung marriage bed ay sagrado po yan. Okay?
And then lesson 8, battling lust. No? It is about battling lust kasi nga po, we will all struggle with lust. Sino rito yung kahit kasal na siya ay, di po ba? Tumitingin pa rin tayo, ang ganda naman ni ganito, ang gwapo naman ni ganito. Di po ba? So it's a battle na kailangan mapagtagumpayan natin. So paano natin ito labanan? Okay? Then lesson 9, communication. How can we have a good communication na kapag hindi na tayo nagkakaintindihan, paano natin i-open yung communication na yan? Kasi if we will not resolve this, then ito ngayon ang mangyayari. Ito yung last lesson natin sa 10, conflicts na. Magkakaroon na daw po tayo ng conflicts. And then after our 10 lesson, meron pa pong bonus discussion na nilagay sa libro at pinanghuli po ito para malaman naman din natin ano po ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa divorce. Okay? Okay? So, yan ay additional lesson po. So again, as our introduction, ang Diyos po ang gumawa ng pag-iisang dibdib ng isang tao. Okay? Siya po ang nag-umpisa nito eh. Siya ang nag-institute, siya ang nag-invento, and God designed yung marriage po, no? So if we are to look back sa una pong history ng marriage, the Bible tells us that God created man in the first place. Amen? Naniniwala po ba tayo? Hindi tayo naniniwala sa evolution. Hindi tayo galing sa bula o sa kahit na unggoy o kahit saan. Wala po, no? Science may tell us, pero we have the Bible na ito po ang talagang salita ng Diyos. Nang sabi po sa Genesis 2 and even in Genesis 1, no, from the very beginning, sabi niya, He created man. Yun po ang sinasabi ng ating salita. Makikita po natin yan sa chapter 1, verse 26 to 28. And then in chapter 2, pag binasa po natin, it was found na mag-isa lang si Adan. Okay? Hindi natin alam kung malungkot ba siya. Kaya sinabi ng lonely, pero kasi nung nakita niya si Eva, pag binasa mo, tuwan-tuwa siya eh. Na-excite siya. So pwede nating maisip na siguro nalulungkot ito in a way. Kasi marami pong katulong si Adan. Pero wala daw pong nakitang suitable helper para sa kanya. Kasi siya ang nagpangalan ng lahat ng hayop eh. Kita niyo po, no? Tapos, ginawa ng Panginoong Diyos, pinatulog niya si Adan. At nung nakatulog na si Adan, meron nga pong ginawa ang Panginoon, may kinuha ang Panginoon kay Adan, at nung nagising na si Adan, anong sabi po doon? Andun yung excitement niya. For the first time, nakita siya ng isang parang katulad niya. Kaya nga sabi po doon sa passage, at last, finally, ito na yung bone of my bones and flesh of my flesh. Kaya pagdating po sa verse 24 ng chapter 2 sa Genesis, ang sabi ng author, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. At ito din po yung sinabi natin sa ating passage kanina, na makikita naman sa Ephesians 5:31. Ito rin po, kasi dito kinuha ni Paul, sa Old Testament kinuha niya, sinulat niya po sa Ephesians, na sinasabi niya na dito nag-umpisa ang institution ng marriage. Ito po yung ibig sabihin, pinakita ni Lord kung paano nag-umpisa si Eva at Adan. So saan po sila nag-umpisa? Nag-umpisa po sila sa pagmamahalan. Okay? Kasi minahal ng Diyos si Adan eh. Diba? Kaya nga He created Adan eh. Tapos minahal din ni Adan si Eva. Nung pagkita niya.
Kaya binigyan po ng Diyos si Adan, binigyan niya ng mga kasama. That's why marriage is about love. Hindi convenience, ha? Marriage for convenience. Diba? Ay, kailangan mo makapunta ka ng Canada. Kailangan mo makapunta ng US. O para, diba? So, umpisa pa lang, mali na po. Okay? Kasi yun po ay isip ng tao. Pero dito, binabalik tayo ng Diyos na ang marriage is, siya ang nag-design, it is a celebration of love. Sineselebrate po natin yung dalawang tao, yung pag-iibigan po nila, na dalawa sila pero pinag-isa sila ng Diyos. Okay? Ito po yung ibig sabihin. Again, sino po yung pag-ibig? Sino po ba yung author ng love? Sino po ba? Hindi po tao. Okay? It is God. Kasi tingnan niyo po, no, sa 1 John 4, chapter 4, 7 to 8, ang sabi po doon, Beloved, let us love, ang sabi, one another because love galing daw sa Diyos. Love comes from God. Kaya napakalinaw po, ang pag-ibig po ng pagmamahalan, galing daw po ito, sinimulan po ito ng Diyos. Kaya nga kung nakakilala tayo sa Diyos, napakadali lang pong humugot ng pagmamahal. Ito po yung pinapakita sa atin. Madali lang daw tayong magmahal kasi nga, God resides in us. And God is love. Kaya hindi ka na mananatiling may galit, may puot, hindi mapagpatawad kasi ang author mismo ng pag-ibig ay naninirahan sa iyo. Nakukuha niyo po, no? Yung pinaka-parang logic behind that. Kaya nga hindi rin sinasadya po na ang ating series sa buong November is about the love of God, no? Ito po yung team natin, eh. We will introduce it on Sunday, keeping ourselves in the love of God. Na para pong sinasabi natin, kung ikaw ay hindi marunong magmahal, eh parang sinasabi mo rin na hindi mo kilala ang Diyos. Ito ang sabi sa Bible, eh. Di mo ba? Kapag ikaw na tao, hindi ka marunong magmahal, magpatawad, magbigay ng anything that comes from love, eh parang sinasabi mo lang na hindi mo naman talaga nakikilala ng totoo ang Diyos. Okay? Kasi nga po, ang sabi sa Bible, God is love. That's why the first thing that we have to understand when it comes to marriage, marriage will not work without God. Ito po yung first thing na kailangan nating malaman. Kung wala po ang Diyos sa buhay ng dalawang nag-iibigan, eh, wala rin po. Gusto mong bumuo ng family? Kailangan, we have to know na kapag wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa din, hindi po maganda ang buhay na papasukin nila. Kasi ang foundation ng pag-iisang dibdib ninyo is pag-ibig, eh. Pero kung wala ang Diyos, eh mahirapan po ang uumpisahan nilang pagmamahal. Eh? Kaya nga po, marami yung basta nagsasama na lang sila kahit wala pa pong basbas. Kaya ito po yung ini-insist natin dito talaga. May mga couples tayo, nakausap ko rin sila. Kasi nga po, as your pastor, gusto ko pong i-insist na kayo yung mag-decide. Na umpisahan niyo yung decision na gusto mo talaga i-bless si Lord. Ni Lord yung uumpisahan ninyong family. Ito po yung ibig sabihin nito na kapag hindi pa po tayo kasal o wala pang basbas ng matrimonial ceremony, then, bigyan po natin ito kay Lord, hingan natin sila ng blessing. Okay? Kasi ngayon, uso na yung try out, eh. No? Magta-try out muna kami.
Ilang taon tayo magta-try out, di ba? Uso po ngayon yun. Pero, hindi po yun ang design ng ating Panginoon. Kung wala pong basbas ang Diyos sa isang relationship, hindi po magiging maganda ang kahinatnan nito, no? Kaya nga po, ang purpose also natin kung bakit tayo nag-aaral ng marriage envisioned by the Master is because hindi po basta na kahit na sabihin natin na kinasal na kayo, ay okay na. Yan lang naman ang purpose, di po ba, Pastor? Kasal na kami, okay na siguro. Madali lang ang ikasal. Di ba? Nagawan nga natin dito yung nakapagpakasal tayo dito ng first time sa church natin, di ba? Madali lang. Ang sabi nga ng iba, kapirasong papel lang yan eh. Di ba? Yun ang madalas marinig natin. Pero you have to understand, ang kapirasong papel, ang ibig sabihin po ay lifetime commitment. Yun ang kailangan nating maintindihan. Na magsasama tayo in good times and in bad times. Aalagaan ninyo ang bawat isa. Kahit ayaw mong alagaan. Kasi naiinis ka na, nagalit ka na. Pero it is a lifetime commitment. Again, madali lang po ang kasal. Isang oras na ceremony, maybe pinahaba mo, 2 hours na ceremony, pero ang the hardest part ay yung pagkatapos na ng kasal. Yung kikilalanin ninyo na yung bawat isa. Amen? Doon mo na makikita na ito pala, may ganito pala siyang ugali. Kung alam ko lang, di ba sabi mo, kung alam ko lang, hindi na sana kita sinagot. Di ba? Nagpe-play sa isip natin yan. Na ito po ang pinaka mahirap, yung kikilalanin natin yung bawat isa. Kasi nga, we will now going to work out our marriage life. Magtatrabaho talaga po. Sino rito hindi nagtrabaho? Ibig sabihin, sinungaling siya. No? Till death do us apart. And again, yung marriage po ay hindi magiging successful kapag wala ang Diyos sa sentro ninyong dalawa. Kaya nga po, kay Lord po dapat tayo nagpapasakop sa ating buhay pag nag-asawa na tayo. Kasi nga po, tuturuan tayo ni Lord. And that is the purpose of our study. Hindi lang po tayo magdedepende sa pakiramdam natin sa bawat isa. No? Sabi ko nga po, sino rito yung kinikilig pa sa asawa niya? Amen. Paano kung hindi ka na kinikilig? Diba? Paano kung yung feeling mo, para bang, di ba, sa umpisa, may kuryente. Ayun, wala. Pero ngayon, bakit, di ba, kinukuryente pa ba kayo? Baka naman di nagbayad. Paano kung mabawasan yung pag-ibig o yung pagmamahal, no? Pero again, sabi nga po, as long as you stay with God, dahil sa Kanya nagmumula ang pag-ibig, siya ang author ng love, then kapag lagi daw po tayong nasa Diyos, no matter what, ang love daw po natin sa isa't isa ay mananatili. Amen. Ito po yung ating pinapakita ng ating passage. Kasi ang supplier ng love ay walang iba kundi ang Diyos eh. Naubusan ka ng love, pumunta ka dun sa source ng love. Yeah? Ayaw mo na siyang mahalin, tignan mo yung kung paano siya mahalin ng Panginoon. Eh? So, panghuli po na, I want us to look at 1 Corinthians at dito po tayo magtatapos. No? Sabi po doon, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures
all things. No? Pakaganda po ng passage po na ito. Nasabi doon, love is patient. Napapractice po ba natin yung pagpapasensya natin sa ating mga asawa? Yeah. Mahalaga po yung pasensya sa bawat isa. Hindi yung pasensya. Anong pasensya? Pasensya, pagkain yan. Hindi. Kailangan natin ng pasensya. No? And then, ang sabi, love is kind. Ito po kasi ang mangyari. Kapag familiar ka na sa isang tao, di ba natitake for granted na natin sila? Matagal ko ng asawa yan, kahit anong gawin ko dyan. Madalas, yung mga unkind words, lumalabas na sa atin. No? Lumalabas na po sa bibig natin. Kaya nga, ito po ang dapat daw nating laging alalahanin. Always be kind to one another. Ano pa po, no? Love is patient. Love is kind. And then from verse 4, sabi po doon, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. Kaya kailangan talaga maingat po tayo. Pahalagahan natin yung kahihiyan ng asawa natin. You want to honor always your partner in life. It is not self-seeking. At ito po yung maganda sabi sa next words, no? It is not easily angered. Na kahit ano daw po yung pagkakamali, pagkukulang natin, hindi dapat madaling magalit. Ha? Baka mamaya hindi nga nagagalit yung partner niyo, no? Pero kayo naman ang madalas magalit sa partner niyo. Both sides po ito. Ay, yung asawa ko, hindi magagalitin yan. Ikaw naman pala, lagi mo siyang pinagagalitan. Okay? Pantay lang Love is not easily angered. Then, sabi pa po dito, no, it keeps no records of wrongs. Ilan na ba yung listahan ninyo ng mga maling ginawa sa inyo? Sunugin nyo na daw po yun. I-delete nyo na. Double delete nyo pa. Na-delete, pupunta ka lang sa bin, di ba? Sa trash bin. Sa trash bin. O i-delete permanent. Kasi sabi dito, wala daw pong listahan ng kasalanan kasi nga lahat ay napapatawad ng pag-ibig. Okay? The Bible tells us, na sabi po ng salita ng Diyos, tingnan niyo po to, kahit daw napakadaming pagkakamali na ang nagawa natin sa isa't isa, ay pwede mo pa rin patawarin kasi nga, ang pinagkukunan mo ay pagmamahal. Okay? Tingnan niyo po, sabi sa Bible, a multitude of sins were forgiven because of love. Multitude, ha? Kaya nga, dito po natin makikita na dito nanggagaling yung kakayanan mo magpatawad kasi nga, nagmamahal ka. Kaya nga minsan po, pag narinig na natin yung asawa natin, di ba? Pag hindi na tayo pinapatawad, ibig sabihin, hindi ka na niya mahal. Mahal ka pa niya talaga. Wala na. Ayoko na. Di ba? Balik natin yan eh. Kumuha tayo doon sa source ng love. No? Amen. And then lastly, sabi po dito, love does not delight in evil. So both sides po yan, no? Ikaw din dapat na gumagawa, nananakit ng asawa mo. Kung nasasaktan siya, tumigil ka na. Kasi, you have to treasure what God has given to you. Kasi kung gaano siya kapagpasensya sa'yo, both sides dapat. Kasi, it does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ano ba ang truth? Truth is, pinili ka ng asawa mo. Maraming pwede siyang piliin, pero ikaw ang pinili. Hindi naman ikaw lang ang pumili sa kanya. Dalawa kayo, kaya nga dalawa kayo nag-I do eh. Hindi ibig sabihin na I do, tapos ikaw no, I don't do. Kaya nga tinatanong both sides eh. Ibig sabihin yan ang truth. Pinili mo siya, pinili ka niya. So ano ngayon yung gagawin mo doon sa truth na yun? Sino siya? Sino ka? Ano kayo sa harapan ni Lord? No?
Kaya ang sabi dito, does not delight in evil but rejoice with truth. It always protects. Ikaw ang magpuprotekta sa kanya, ano man ang mangyari. Lalo na sa mga asawa nating babae. Tayo po ay ginawa ng Diyos para protektahan ang ating mga asawang babae. Always hopes. Minsan may kakamali tayo pero hindi tayo titigil dyan kasi laging mayroong hope. Diba? Maayos natin tong family natin na ito. Hindi po pwede na ganito lang tayo. Magiging magandang family natin. No? It always hopes. Always trust. Hindi po pwedeng wala ka ng tiwala. Hindi tayo makapag-umpisa kapag inalis natin ang tiwala. Always trust. Always perseveres. Ano ba yung perseveres? Magtitiis ako hanggang wakas. Ito ba yung perseveres eh? No? And the last is, love never fails. Yeah? Ang ganda po ng pag-aaralan natin. So, keep on praying. Wala pa tayong lesson 1, ha? Introduction ko lang dito. Habang kanina, ano ba Lord ang maganda introduction? Mahirap kasi yung lesson 1 agad eh, no? Eh, yan lang po natin. Kasi inisip ko rin, sabi ko, teka, 31 ngayon Lord eh. Eh, mahirap na mag-umpisa ng 31. Eh, umpisa tayo ng November. maganda na lesson 1 po. Then, pray natin po at ang libro po na ito, again, ay ginawa ng ating pastor by the inspiration of the Holy Spirit. Then, ay gamitin po ito at mag-bless po tayo. Amen? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. 11:15 ako. Nakakuha ko sa time frame ko. Sige po, let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa gawain niyo po na amin po tapos po, Lord, ngayon, kayo po ang aming sandigan sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, salamat dahil meron pong church na kami po ay nakapaloob. Lord, ang kaaway, gusto kaming sirain, wasakin, dayain. Pero dahil po may church kayong binigay, ang purpose ng church ay alagaan kami, ingatan kami, at andun po yung magdamayan kami, Panginoon. Salamat dahil kayo po ang author ng pagmamahalan. And we want to dedicate, Lord, these coming lessons, Lord, para mas maunawaan pa namin, Lord, through the book, kung ano po ang design niyo po sa amin po bilang mag-asawa. Lord, sa mga may kinig, just use, Lord, this time para ikaw po, Panginoon, ang mas lalong magpalakas sa foundation ng pagmamahalan. Lord, kayo po nakakaalam ng problema ng bawat isa. Sabi niyo nga po, hindi madali ang pinasok namin na pag-aasawa na kahit si Paul, sabi nga niya kung mas gugustuhin niya maging single ay marami ang may iwasan na problema sa buhay. Pero kung kami man po, Panginoon, ay nakakommit sa aming asawa, eh, tulungan niyo kami, Panginoon, na makita kung paano po namin magampanan ang role po namin sa design niyo po ng marriage. Lord, forgive us for our shortcomings. Kung nasaktan namin ang aming mga asawa, sa aming nasabi, nagawa, Panginoon, kayo po ang aming pag-asa. Ikaw po ang magturo po sa amin kung paano namin alagaan ang aming mga asawa. Minsan pa po, we honor you with our lives. We magnify you, Lord. Bless, Lord, the married couple here. Protect them, Lord. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na dito. Ang family po na nire-represent ng bawat isa. Bless our online viewers. Salamat po. Prepare us, Lord, sa mga susunod na gawain pa namin sa Sunday.
ikaw po aming tinataas. Thank you, Lord. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. Maraming